Senator Lito Lapid, binasag ang katahimikan sa impeachment ni VP Sara. Nasorpresa pati si Senator Cheese at Senator Zubiri gusto na sanang hindi magtanong. Bakit? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Senator Lito Lapid biglang sumalang sa impeachment. Isang tanong ang nagpahinto sa lahat, pati sila Senator Cheese at Zubiri at mga senator, judges. Natahimik, halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sa loob ng ilang araw ng impeachment trial, maraming senador ang nagtanong. May mahahabang tanong, may matitinding argumento, may mga eksenang naging viral. Pero may isang sandali na hindi inaasahan ng marami. Isang senador na halos hindi magsalita, biglang kumuha ng mikropono at ang isang simpleng tanong niya ang naging isa sa pinaka-pinag-uusapang bahagi ng hearing. Ang pangalan niya, Senator Lito Lapid. Pero bakit naging espesyal ang tanong niya? Bakit maging si Senator Juan Miguel Zubiri ay nagsabing mahirap sundan ang tanong matapos siya? At higit sa lahat, ano ang nabuksan na tanong tungkol sa confidential funds dahil sa isang simpleng paglilinaw ni Lapid? Ang senador nang biglang nagsalita. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, maraming senator judge ang nagtanong sa witness. Pero dumating ang sandali kung saan si Senator Lito Lapid ay humarap sa dating SDO, Gina Acosta. At imbes na mahaba ang kanyang tanong, diretso siya. Ang gusto niyang malaman kung sino, kung totoo ba ang sinasabing may isang Lapid na nakatanggap ng confidential funds. Sinabi ni Lapid, magpapasalamat po ako sa defense kung totoo na nabigyan ang kamag-anak ko. At dito nagsimula ang isang mahalagang sandali. Bakit mahalaga ang tanong ni Lapid? Dahil hindi lamang ito tungkol sa pangalan. Ang tanong ni Lapid ay tungkol sa isang bagay. Meron bang totoong tao sa likod ng mga dokumentong binabanggit? Sa mga ganitong uri ng investigasyon, hindi sapat ang papel, hindi sapat ang pirma, hindi sapat ang paliwanag. Ang tanong palagi, may totoong nangyari ba sa likod ng dokumento? Pakinggan pa natin si Senator Lapid sa kanyang buong tanong. With the permission of Senator Judge Zubiri, Senator Lapid is availing of the privilege of interjecting. So may I give him priority, Senator Judge Zubiri? Senator Lapid is recognized. You may proceed when you're ready, sir. Salamat po, Sergeant Hope, sir. Ipapalo up ko lang po yung tanong ni Senator Lacson kanina. Yung pangalawang deliver nyo sa 125 million. Kung linagay nyo sa kaha, sabi nyo binigay nyo yung 80 kay La Chica, kay Kernel, nasaan napunta yung 45 million? Kanina nyo binigay? Sa aming vault pa po yun, Your Honor. Nung kinuha nyo yung 4 na bag sa bangko, nakita ba ni Vice President Sara yun? Binuksan mo sa harap niya? O hindi na, diniretso mo na kay Kernel La Chica? Pagkuha ko po ng pera sa bangko, inilagay ko sa bag, Your Honor. Dinala po namin yon sa opisina po namin at doon po nilagay ko po sa aking extension office, Your Honor. Hindi mo nilagay sa vault? Yung first withdrawal po, Your Honor, yung 2022, hindi na po nailagay sa vault, Hindi, Your yung Honor. pangalawa. Sabi mo, naibigay mo kay La Chica yung 80. Yung 45 million, saan mo linagay? Kanino mo binigay? Ginilagay ko po sa aming vault, Your Honor. Then, after po, na-release ko po yung first release ko na 80 million plus. After mga 1 month po, Your Honor, nag-submit po sa akin si Security Officer La Chica, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor. At saka, may dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko. Na-release ko po yung remaining pera, Your Honor. Yun nga po, at marami rin po nagtatanong, pero hindi ko tatanong kung sino yung Piatos, kung anong alias. Sabi nga po ni Senator Risa Ontiveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Meron din pong sinabi yung prosecutor na may 2 Lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong Lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta Lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao? Ang reaksyon ni Zubiri. Matapos ang pagtatanong ni Lapid, nagkomento si Senator Juan Miguel Zubiri. Nagbiro siya. Napakaganda na po ng mga tanong ni Senator Lapid.
At tila ayaw niya na itong sundan. Bakit? Dahil para kay Zubiri nauna nang natamaan ng tanong ni Lapid ang isang mahalagang punto. Pakinggan pa natin si Senator Zubiri. Po, maraming salamat. Senator Judge, thank you, Senator Judge Lapid. Senator Judge Zubiri. You may proceed, sir. You have 2 minutes. When you're ready. Ayoko na magtanong sana, Mr. Presiding Officer. Napakaganda ng mga tanong ni Senator Lapid. Anti-climatic na po ako pagka ganito. Ang malaking tanong sa witness. Pero ang tanong ni Lapid ay hindi hiwalay sa mas malaking usapin. Sa testimonya ni Gina Acosta, lumabas ang mga tanong tungkol sa pag-release at paggamit ng confidential funds, isa sa mga naging sentro ng pagtatanong ng mga senador. Kung ang malaking halaga ng pera ay nilabas, bakit hindi nagkaroon ng mas maraming verification? Sa transcript dinanong ni Senator J.V. Ejercito kung hindi ba natural sa isang disbursing officer o finance personnel na magtanong kung saan ginagamit ang ganoong kalaking halaga, lalo na ang 125 milyong piso. At dito lumitaw ang isang malaking issue hanggang saan ang responsibilidad ng isang opisyal na naglalabas ng pondo. Thank you, Mr. Presiding Officer. Sila tatanungin ko kasi nakikinig naman ako sa inyo, Ginang Acosta. No, at consistent naman yung inyong sagot na nagtiwala kayo kay Colonel Lachica, kaya hindi na kayo nagtanong kahit minsan. No? Pag sinabing confidential in nature, ang tanong ko lang, hindi na ba pwedeng yun? Yun ba'y na hindi na pwedeng magtanong? No? Dahil ang pagkakaalam ko, dahil ako yung nagnegosyo rin on at naging mayor din, na nasa natural po sa mga disbursing officer, sa mga na-accountant, ang pagtatanong. No? Lalo na, 125 million po ito. At tanong ko lang, Mr. Presiding Officer, isa lang. Doon ba sa mga pagkakataong yun, sa ilang beses kayong nag-disburse ng 125 million, hindi ba sumagi sa inyong isipan na minsan, magtanong kung saan ginagamit yung ganun kalaking pera? Kasi alam ko, natural yan, ma'am sa mga accountant, sa mga finance person, matanong talaga yan. So yun lang, ni minsan ba sumagi sa inyong isipan na makapagtanong kung paano ginamit yung 125 million? Nag-verify po ako kay Security Officer, Your Honor. Opo, narinig ko na rin kanina yun Kaya lang, ang tanong ko lang, kung minsan po, naisip nyo bang tanungin kung paanong ginamit? Kasi paulit-ulit, na nagtiwala kayo kay Colonel Lachica dahil siya po ang designated na security officer ng inyong head of agency. Pero yun lang po, dahil dahil natural nga po dapat sa mga finance person ang magtanong. So yung sa mga ilang beses na nag-disburse kayo ng 125 million, ni minsan, sumagi ba sa inyong isipan na magtanong na kung paano ito ginamit? Yun lang po. Confidential in nature po, Your Honor. Okay na, Mr. Presiding Officer, wala tayong makukuha. Sige po. Isa ito sa pinakamabigat na bahagi ng hearing. Ayon sa witness, nagtiwala siya sa security officer dahil ito ang itinalagang mag-implement ng confidential activities. Pero nagtanong ang mga senador, sapat ba ang tiwala? O kailangan pa rin ng karagdagang pagsusuri? Dahil kapag pera ng bayan ang pinag-uusapan, ang tanong ay hindi lamang may pinagkakatiwalaan ba, kundi sapat ba ang proseso para masigurong tama ang paggamit. Kasi mga tanong kanina about sa funds, nabigay niyo po lahat kay Colonel Lachica. Pero hindi niyo rin pong alam kung na-misuse ni Colonel Lachica yung pondo. Hindi niyo rin po malalaman yan. For example, nagbigay po siya ng 100,000 kay Piatos, pero sa totoo lang, hindi pala tao yun, binulsa lang po nila. Posible din po yan kasi nabigay mo lahat ng pondo kay Colonel Lachica. Tama po yun, Madam. Nag-base pa ako, Your Honor, sa kanyang sinabit sa akin na fund utilization report, Your Honor. After po, ma-implement po niya ang mga project po or activities po ng confidential funds, Your Honor. O nga kasi, Madam Witness, ganun din po nangyari na yun pag mga AIX misuse ng mga pondo ng gobyerno, may mga barangay official na nagpapapirma ng 5,000, pala 2,000 lang pa yun na nabibigay dun sa recipient, yung 3,000 binubulsa nila. Posibleng mangyari din po dito dahil yung mga pinapirma na binigay sa iyo ay hindi po natin na-verify. Totoo po yun. Hindi naman na-verify. Biniverify ko po yun through Lachica, Your Honor. Kasi siya po ang nag-implement, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor. Siya po ang eksperto, Your Honor. So, isang tao lamang ang iyong gisaligan, yung pinaniwalaan mo, Madam? Kaysa lang po ang akong girilisan o kwarta, Your Honor. Katong gilista, yung nalista po ng mga gamot, yung mga expenses, gasolina, walang resibo po yun, ni isa, walang resibo. Wala po, Your Honor, kay confidential in nature po, said Colonel Lachica, Your Honor. Pero palangga, wala ka nahadlok. Wala ka nahadlok. In other words, hindi po kayo natakot. Kasi you're the SDO you're the accounting officer. Alam ko lahat ng LGUs, lahat ng mga government agencies, pati Philippine Sports Commission, hindi po naglalabas ng pondo yan kung walang resibo, ni piso.
talaga pambili lang ng equipment para sa sports, kailangan may resibo po. At bine-verify pa yung resibo ay official receipt, hindi po yung acknowledgement receipt. Wala mong hardlock, ma'am. Ako, Your Honor, nag-trust ako kay Colonel Lachica, Your Honor, kasi nag-trust po si BP Sara, kay siya po ang gitudlo nga security officer, Your Honor. At saka, ang gigastusan po, Your Honor, is confidential in nature, Your Honor. Sapagka ako ang understanding, Your Honor, kung i-divulge or itugan or isulti kung kinsa tong tawhana, Your Honor, mapiligro o mabutang Delikado, sa alanganin. masama ang tao, Your Honor. Oo. Ang mas malaking issue at dito naging mahalaga ang isang bagay. Hindi kailangan pinakamahabang tanong ang pinaka-epektibo. Minsan, isang simpleng tanong lamang ang nakakabukas ng pinakamalaking butas. Gaya ng tanong ni Lapid, kung may isang pangalan na lumabas, totoo ba ang taong iyon? Kung may dokumento, may katumbas ba itong aktual na pangyayari? Kung may pondo, may malinaw bang patunay kung saan ito napunta? Hindi ibig sabihin na isang tanong lamang ay tapos na ang usapin. Hindi rin ibig sabihin na automatikong napatunayan na ang anumang aligasyon. Ang impeachment trial ay isang proseso at ang layunin nito ay suriin ang ebidensya. Pero may isang bagay na malinaw. Ang bawat tanong ng senador ay maaaring maging mahalaga dahil bawat tanong ay maaaring magdala sa susunod na katotohanan kailangang malaman. Kaibigan, ang pangyayaring ito ay nagpapaalala sa atin ng halaga ng paghahanap ng katotohanan. Sabi sa Kawikaan 18 verse 17, ang unang nagsasalita sa kanyang usapin ay tila tama hanggang sa siyasatin siya ng kabilang panig. Napakalalim ng aral na ito dahil hindi lahat ng unang naririnig natin ay buong katotohanan. Kailangan nating magtanong, kailangan nating magsuri, kailangan nating hanapin ang tama. At higit sa lahat, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon Hesus, siya ang tunay na katotohanan. Sa mundong puno ng argumento, paratang at magkakaibang panig, ang ating Panginoon Hesus ang ating gabay upang piliin ang tama. Hindi galit, hindi pansariling interes, hindi pansamantalang kapangyarihan, kundi katotohanan at pagmamahal. Siya ang ating Panginoong Diyos, siya ang ating tagapagligtas. Purihin ang ating Panginoong Diyos, purihin ang ating Panginoon Hesus magpakailanman. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Salamat dahil ikaw ang Diyos ng katotohanan. Sa gitna ng mga usapin, debate at hindi pagkakaunawaan, turuan niyo po kaming maging mapanuri, ngunit may malasakit. Bigyan niyo po kami ng karunungan, maging ang aming mga lider na gumawa ng mahalagang desisyon. Tulungan niyo po silang hanapin ang katotohanan at pairalin ang kapakanan ng bayan. At tulungan niyo rin po kaming huwag agad humusga, kundi matutong makinig, magsuri at umunawa. At tulungan niyo po kaming i-focus ang lahat ng aming mga plano at pag-iisip sa aming Panginoon Hesus lamang. Ikaw ang aming gabay, o aming Panginoon Diyos. Ikaw ang aming tanging pag-asa. Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, aming Panginoon Hesus. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo po kaming gabayan at maging Diyos sa aming buhay ngayon at magpakailanman, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus, na siya rin pong aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.